Good afternoon mga kaibon. Magmo-modulate tayo ng konti dahil may bago tayong segment. Ito yung Joe Domingo Love Notes. Pang afternoon segment natin ito. sa dami po kasi ng mga callers natin nung nakaraan at tumihingi ng advice sa kanilang love life, sa kanilang pag-iibon. Abay, naisipan natin na magkaroon nga ng Joe Domingo Love Notes. Okay? At isa sa mga caller natin, no? At talaga namang very passionate siya sa pagmamahal niya sa kanyang ibon. Itatago na lang po natin sa pangalang Pacific Aviarium. Ayun. Tingnan natin, no? Ito po siya, si Pacific Aviarium. Ayan, yan po yung caller natin kanina. Ito po siya, oh. Oh, nanalo sila nung nakaraang bird show. Actually, may mga trophy yan sila nakuha. At mismong si Pacific Aviarium, nanalo din po. Ayun. Di ba? Ayan yung mga nagbibigay sa atin ng kwentong love life nila eh. So, basahin po natin, mga kaibon. Magandang araw sa iyo, Joe Domingo. Hindi ko alam kung magandang kwento ba ito na worth i-share sa kapwa natin mag-iibon, na sana maging inspirasyon sa iba na lalo na dun sa mga bago pa lang nai-inlove sa kanilang mga ibon. Joe Domingo, 2012 po ako unang nag-ibon. At talaga namang unang tingin ko pa lang. Parang na-love at first sight ako eh. Ang pangalan niya po ay si Rosé. At ang apelyido niya si Collis. Parang Rosé Collis. Okay. So sa Alps 1 po pala siya na in love. Itong si Pacific Aviarium naman, no? At kaya pala siya nahumaling dahil meron daw po, meron isang, basahin na natin, no? Yung isa ko po kasing parisan na galing kay Melvin Guevara, isa sa mga katropa niya, ay isang albino lacewing. Ang lacewing, ang intindi ko, cinnamon ino ito eh. Na ipinaris ko noon sa white face cinnamon. So, ibig sabihin, white face, tapos cinnamon ino, mukha rin ay albino, di white face din lalabas. So, laking gulat niya nang may lumabas sa isa sa mga anak. Laking gulat ko po, Joe Domingo. Isang yellow face aqua cinnamon ang lumabas. Aba, albino nga isa, tsaka white face cinnamon eh. Bakit magkakaroon ng parang yellow face? Bakit magkakaroon ng cetacean? Di ba? Cetacean yung yellow eh. So tama siya, napaisip siya. Malamang nasubaybayan niya yung mga nakaraang vlog natin eh. So ang sabi niya dito, Sir Joe Domingo, hindi ko pa po alam ang tawag doon, pero sobrang kakaiba kasi. At bakit naging maputlang dilaw ang ulo niya? At doon na po ako nag-start mag-deep dive sa mutation ng mga Alps 1. Abay, na-inlove kay Rosé Collis. At nag-aral na siya at nagtanong-tanong. Madami po ako na-discover along the way, tulad ng isa sa pinaka-rare na nakita niya sa buong buhay niya. Orange face edge-pied opaline. Galing sa back-to-back orange hood lutino. So, dapat nga, hindi maglabas yun ng edge or pied. Pero may lumabas. Malamang kung hindi man reverse mutation to, yung epigenetics po. Nabanggit din to ni Marvin Irang Agustin. Marvin 2 ba yun? Irang Agustin. Maaring epigenetics. May mga paliwanag po yan. So, isa din po yan sa paliwanag. Pacific Aviarium, lalalim pa tayo dun sa mga hinihingi mong advice. Okay? Pero ito pa, meron siyang sinasabi dito. Mas inaral ko po ang mutation ng Alps 1 dahil ngayon sir, ayoko lang bilangin pero halos 350 plus na po ang ibon kong Alps 1 na nagsimula lang sa pagmamahal ko kay Rosé Collis. at ang mga kaibang kulay na lumabas na sana pwede mag-inspire sa iba pang mag-iibon. At lalo na, sir, ito sa mga napalabas ko, meron akong white face gray. Ayun naman, white face gray. Meron siyang pale fallow pied. Di pa lang consistent ang mga anak, kaya di ko pa po napopost masyado. Pero meron siyang picture actually, no? Nandito sa, ito. Ito yung mga picture naman niya na sinabi niyang gray. Ito. Ayan po, ayan. Kung nakikita nyo, di ba? Etong isa medyo maitim, pero ang paliwanag niya dito, mauve, na may violet factor. Kaya talagang parang tumingkad ang pagkaitim.
Pero sa Rosé Collis po o sa Alps 1, medyo kakaiba po ito. Itong may pagka-gray. Hanggang ngayon hindi pa po na kumbaga na-recognize ang gray sa Alps 1 as far as I know. Okay? So sandali po Iinom lang tayo, Pacific Aviarium So ngayon, itong gray na ito, hindi nahihirapan siyang parisan. So, ang dapat unang gawin, ito po ang ma-advise ko sa iyo sa pagmamahal mo sa mga kay Rosé, Pacific Aviarium. Dapat to ibangga sa normal green. Okay? Kasi usually kung pa-isa-isa lang o isa pa lang yung lumalabas sa iyo, so most likely walang karga ring gray itong maikakasamong normal green. At ang gray, mabanggit ko na po, ang gray po sa iba't ibang species lumabas na at ito po ay dominant. Kaya ang gray or gray-green sa budgie, may gray din sa Indian ringneck, maraming gray sa mga lorikeet sa Australia. So marami na pong nilabasan ng kumbaga sumulpot ang gray mutation. So lumalabas po ito na dominant. So pwede rin po actually itong slaty pero mas mukhang gray siya. Kasi 'di ba may slaty tayo sa Alps 2. Pero ito po, pakita uli natin, no? Ayun, mukha po siyang gray. Ayan. So, isa po yan sa na-inlove ng gusto. Si Pacific Aviarium. So, dapat po, Pacific Aviarium, itong maipapayo ko sa mga pagmamahal mo sa mga rosé mo. Ipares mo sa normal green kasi dominant ito sabi niya, nahirapan lang siyang parisan dahil parang maselan. Kung makapagpares ka ng normal green dito, mag-aanak kagad yan ng parang gray-green. Okay? Kasi malabo namang yung green mo, mahalata mo kaagad kung gray-green dahil normal green lang yun. So wala kaagad palang kargang gray yun. Kasi nga, hindi siya nagmumukhang gray-green. So kung ito is talagang gray, itong pinakita niya sa atin, maglalabas agad yan ng gray-green. So ano ba yung gray-green? Si Cantinho dos Rhizocolis, kaibigan din natin to, matagal nakahuntahan. Magaling po itong breeder at mahilig mag-research. Cantinho dos Rhizocolis yung kanyang parang FB page. As far as I know, taga Portugal to. Ito po. Ayan, Alps 1. Ang gray-green na pinagpapalagay ng gray-green kasi nakapagpalabas siya, magiging ganito po ang kulay. Ayan po. Ito po, gray. Gray-green. At dun sa mga Budgerigar breeder naman, yung modern Budgerigar, kabisado nila ang gray-green. Di ba? Halos magkamuka. Okay? So, kung nakapagpalabas na nga naman si Cantinho dos Rhizocolis, napapaisip ngayon si Pacific Aviarium. Hindi kaya gray na yung nahagilap niyang ibon na yun? So, kailangan lang niya talagang maikasa sa normal green. At pag naglabas yun ng malayitsurang gray-green, ito. Ayan, yung malayitsurang gray-green, ayan. Most likely, gray yun. Diba? O di sumulpot. Etong gray mutation or gray gene sa ibunan niya. O yun, Pacific Aviarium. Teka, nawala yung boses kong pagiging Joe Domingo. Sandali. Pacific Aviarium, ang may papayo ko sa iyo sa normal green mo, ibangga. At pag naglabas naman ng gray-green, malaking chance na talagang gray-green naman yung, or gray gene or gray mutation ng nahagilap mo o sumulpot sa aviary mo. Ito pa yung sinasabi nilang gray talaga. Ayan. Ito yung mauve. Kay Cantinho dos Rhizocolis, tingnan niyo yung pinagkaiba. Ito yung gray na napalabas ni Cantinho dos Rhizocolis, na malamang nasa isip nga ni ito yung gray okay, malamang nasa isip nga ni tingnan niyo pala yung rampa. Ayun. Kasi pagka mauve, di ba, umiitim na yung rampa. Tingnan niyo yung gray. Tingnan niyo yung rampa. Okay? Paano nga naman kung nakapagpalabas si Pacific Aviarium niyan? Di may ganun. Napakaganda, di ba? Kailangan niya lang niya ng record keeping na maayos. Di pwede nating isubmit kay Dirk Van den Abil at sa kanyang mga team for further study. At pagka nakita nilang hindi lang si Pacific Aviarium o kaya yung breeding record niya is mapapatunayan, pwede pong ma-recognize ang Pinoy na sumulpot ang gray mutation sa Alps 1 sa kanyang pag-ibig na si Rosé Collis.
Ayun po mga kaibon. Wag po tayong mahiya. Tumawag lang kay Jody Mengo at kung ano-ano mang mga nai-inlove kayong kulay dyan o mutation, andito po tayo para magbigay ng love advice. Bilang pagtatapos, ito po ang hiling ni Pacific Aviarium, no? Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Jody Mengo. Sana madami pa kayong maturuan, di lang po sa mutation. Pati moralidad at ethics po ng tunay na hobbies. Ang ganda naman. Ang ganda naman ng binanggit. Ulitin natin Maraming salamat po. Mabuhay kayo, Jody Mengo. Sana madami pa kayong maturuan, di lang sa mutation, pati moralidad at ethics ng isang tunay na hobbyist. Muli po, salamat po. Abay, napakaganda naman ng binagit sa huli ng ating kaibong Pacific Aviarium. At doon natin tatapusin. Ang ganda So, wag po kayong mahiya sa bagong segment na to. Tumawag lang at sabihin kung kanino kayo at saan kaninong kulay o color mutation kayo na in love. Magbibigay po tayo ng advice. Salamat. Hasta la vista.